Magandang hapon po sa lahat ng mga kababayan natin mapa Luzon, Visayas at sa Mindanao, maging sa mga kababayan natin dyan sa abroad, mga OFW, immigrants. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa kabaan ng D. Santiago Extension at mag-update tayo dito sa NLEX sa SLEX Connector Road Project Section 2. Ito po yung on-ramp dito sa may bandang likuran ng kapilya ng Iglesia ni Cristo. So doon po yun. Ito po yung pababang ramp mismo. Pero on-ramp po yan. Bali, dun sa dulo, yung MSE wall na ginagawa nila sa dulo ng pier, okay na, no? Nasa tamang sukat na. Bali, ang gagawin nila, lalagyan ulit ng macro geofoam yun, tapos nilagyan na nga nila ng base course dun sa dulo. Pinatag na rin nila in at di ko lang alam kung na-pouring na. Ito naman yung parapet wall niya, nilagyan na ng mga platform support. So hindi pa naman na lalagyan ng rebar at saka yung mismong forma, hindi pa napoporing. Dito naman sa baba, ito po yung lagay ngayon dito. Mayroong mga round concrete form na nandiyan dyan, madami. At iba pang mga materyales na nandiyan dyan ngayon. So itong update natin, pagkatapos po natin dito, diretso tayo sa may Ramon Magsaysay Boulevard at titingnan natin kung nakapagtirik na sila ng rebar cage. Dalawa kasi yung pier na ginagawa doon, isa sa ilalim ng LRT2 at doon naman sa tawid na mismo, patungong Santa Mesa station ng PNR. So yan yung sisilipin natin. So wag na po tayo magtagal dito dahil baka abutin na tayo ng biglang buhos ng ulan. Diretso na po tayo doon. So tara, let's go! Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Ano? So ito pala yung D. Santiago Extension kung saan tayo dumadaan. Ito yung rampa niya pababa. So kompleto na yung MSE wall na naka-install po dyan. Ayan. Nasa tamang level na siya. At meron na rin mga base course na nakalatag doon. Nasa labas pa nga yung iba. At ayan lang yung kapilya ng Iglesia ni Cristo sa unahan natin. Ayan yung lokal na Sampaloc, Manila. Madami din palang mga kapatid na nakatira dito. At baybayin natin to hanggang dun sa may Buenos Aires. Lalabas na po tayo dito sa mismong D. Santiago Street kasi extension tong pinasukan natin. Kanan na po ako dito. At ito na po yung kapilya ng Iglesia ni Cristo, lokal ng Sampaloc, Manila. I-renovate din pala to. Ang dami mga scaffolding na naka-install din sa harapan. At may pagsamba nga ngayon ng mga kapatid. Ako kanina nakapagsamba na ako. Alas 10 ng umaga kami nagsamba ng misis ko. Kakanan na po tayo dito sa may Road 10 Street. Mayroon din palang Road 10 dito, no? Kagaya dun sa Tondo. Ito na po yung viaduct ng NLEX sa SLEX. Ginamitan nila ng reinforced concrete slab. Yan. Ayun yung off-ramp dun sa gawing lukuran natin. No? Kaya may mga naka-install pa ng mga scaffolding support dyan. Diretso tayo dito sa may Buenos Aires at kakanan tayo dun. Palabas na Magsaysay Boulevard, westbound. Ang hindi lang natin mapupuntahan ngayon ay dun sa may Section 2A ng Skyway Stage 3. Hanggang dito lang yung update natin sa Ramon Magsaysay Boulevard westbound at eastbound. Ito yung Altura Market.
Haba pala ng Altura Market. Ito din yun. Sa mga karne naman dyan at mga isda, mga gulay at mga prutas sa kabila. Kanan na po tayo dito. Pwede po muna tayo aakyat dyan sa footbridge at kukuha ng aerial view. Bali, iikutan lang natin to dito. Ito na, nandito na tayo sa westbound. At nakapagtirik na nga sila mga kasikat ng river cage doon sa Tawid. Na-vlog ko po yun nung nakaraan, yung chinecheck nila yung river cage. Sa lagay po ng palengke dito sa Altura ito, daming mga mamimili. Ito yung mga sa isda, doon sa unahan yung mga sa prutas at mga gulay. Ito yung mga steel box girder na nakasalansan dito sa gitna, sa may center island. At kumustahin din natin kung nakapagtirik na sila dito sa ilalim ng LRT2 ng river cage. Ito yung pang finale na, ang final. Dito muna tayo. Dito po tayo ngayon sa kabaan ng Ramon Magsaysay Boulevard, westbound. Ito yung dulo ng viaduct ng NLEX SLEX. Kompleto na po yun. Mula dito hanggang dun, pang ilang span ba yung ginamitan nila ng reinforced concrete slab. Hindi ang ginamitan ng super T-girders, kagaya ng dun sa may G2 Hason. Buhos po yan dyan. Medyo manipis kung titingnan pero matibay po yan dahil siksik na siksik ang mga steel bar dyan na ginamit. Kung sa tibay yung pagbabasehan. Ito yung kaba ng westbound. Ayan po yung malaking pile cap, concrete foundation. Dahil dito po dati nakapwesto yung tunnel, no? Yung ng flyover pa to mula dun sa dulo hanggang dito. At dyan naman, dyan yung mga steel box girder na nakatakip ng kulay asul na lona na siyang gagamitin dito sa viaduct patawid dun sa east. Dito naman sa kabila, ito yung pier na binubuo dito sa ilalim ng LRT2. Mapapansin natin meron na mga scaffolding na suporta. Ginawa na rin nila ng hagdan, no? Para halimbawa nag-install na ng sinakluban na ng round concrete form at nilagyan na nila ng pinoring na nila, meron ng mga hagdan, no? At pag nag-install na rin sila ng para sa pier head, ito yung platform ng pier head, so mabilis na nila kasi may hagdan, no? Hindi na sila mag-install ulit. Meron na rin mga nakakaabang dito na mobile crane at isang excavator. Ayan naman yung pile cap dito sa Tawid. Dito kasi dati nakapwesto yung tunnel diyan sa likuran ng pile cap na yan. Dito naman sa likuran natin, marami nagtatanong kung kailan daw i-relocate yung poste ng NGCP na yan sa likuran natin. So sa ngayon, masasabi ko lang, wala pa pong relokasyon yan, no? Kasi magkakaroon pa po dito ng road widening, kabilaan, dito sa kaliwa at dito sa kanan. Bali, matatapyasan pa tong Altura Market at lalawak pa tong highway dito, no? Kasi magkakaroon pa ng on-ramp to dito sa kaliwa natin bago nila i-relocate yung poste ng NGCP, yung steel pole parts. So dalawa na lang yan sila, ay isa na lang yan kasi hindi natatanggalin yan yung mataas na yan kasi bagong gawa nila yan yun. Tingnan yung pedestal niya, ang laki, no? Kasi laki ng pier ng NLEX SLEX. Ayan yung bago nilang ginawa kasi yung nandiyan dyan sa may gitna ng rail track ng PNR, ayan yung giniba at inilipat lahat ng mga cable wires dyan. Bali, ito na lang sa west yung sumasalo na nag-iisa. So ayan yung antabayanan natin kung saan ipepwesto yan at hanapan ng relokasyon. Yun, timing, merong tren na dumadaan, LRT2, patungo po yan ng Recto sa may Isitan, yung dulong-dulong estasyon. So natapos na po tayo mag-update dito. Diretso po tayo dun sa may Puresa Extension. Liliko po tayo, mag-U-turn tayo, babalik tayo dito sa eastbound. Titingnan natin yung bago nilang install na rebar doon. Ito yung dulo ng NLEX SLEX, yung viaduct niya. Ayan yung off-ramp doon. Patungo na yan dito. Medyo ano na, okay na. Ayan o, may mga nakabang na nga ng mga buhangin sa off-ramp.
Dito naman, ito, tinitira nila, wini-welding ulit yung mga file cap, mga sheet file na nakapaikot dyan. At tingnan natin, yung mga file cap na yan, parang ano na, steel matting yung style. Ayan na, lalagyan na nila ng mga forma yan. Mga plywood na yan, paikot. At ipo-pouring na lang nila yan. Gagawin uling file cap. So, hindi na tatanggalin, no, yung mga sheet file na yan. Nakalibel siya dito sa center island. Nakala ko dati na na bubunutin yan at titibagin yung mga file cap foundation, kaso nagkamali tayo ng inakala dahil siguro makaka-apekto to sa tibay ng LRT2, kaya hindi na nila tinibag yan. Ginawa nila, binuo ulit yung mga foundation na yan, file cap foundation, pinaikutan ng sheet file at ngayon ginawa, pinagdikit-dikit at wineldingan ng mga steel bar. Hindi ko kasi malapitan kasi bawal tayo doon. At kakanan na ako dito ako mag-U-turn. Lalabas tayo sa kaliwa, may Puresa extension, tapos dyan din tayo dadaan sa may ano na yan, sa may stoplight. At nandito na po tayo sa kabahan ng Ramon Magsaysay Boulevard. Ito po yung eastbound. Ito yung Puresa station ng LRT2. At dito tayo sa inner lane dadaan dahil gusto kong makita ng malapitan yung mga file cap concrete foundation na winelding nila ng mga steel bar, no? Ginawang parang steel matting yung design. At lalagyan ng forma, ipo-pouring. Mas maganda na makita natin ang malapitan. So dito po tayo sa umpisa. May mga ano dito, trailer truck. Ito yung nabubuhat ng mga rebar. At ito na, makakasikap. Mula dito. Ayan o. So dito sa part na to, hindi steel bar yung naka-install. Steel matting talaga o. Yung steel bar lang yung nasa loob. Yung pinagkakapitan ng steel matting na to. At ganun din dito, medyo makakapal yung steel matting na ginawa nila. And medyo malayo kasi yung kuha natin, nandun tayo nung nagbablog tayo. Kaya ay nakala ko talagang steel bar lahat. So steel matting nga yung nakalagay dyan. Bali yung mga steel bar, yung naka-welding, dun lang sa loob. Yung pinagkakapitan ng steel matting na to. At dun nga sa kapila, nakita natin kanina na may mga plywood na gagawing forma. Tabayanan natin yung progress dito. At ito naman yung pangatlong file cap concrete foundation. Ayan, yung mga steel bar na yan na naka-welding. So hindi siya tinali ng alambre, binding, hindi siya ginamitan ng ganun. Winelding talaga yan. Tapos yung steel matting, yung itatali ng ibabinding ng alambre. So doon naman sa kabila, nandin natin, naka-wineldingan din nila ng steel bar to. Ayan o. Yan, wineldingan din nila ng steel bar yan. Ito yung pang-apat. Tapos yung dalawang nahuhuli, yung doon na sa may interchange. Dalawang nahuhuli, nandun sa unahan, sa may interchange. At inilipat na rin dito yung mga steel box girders. So ito mga kasikap, nagdagdag sila ng mga steel box girders dito. Ito nakatakip ng lona. Yan. Isa na lang yung nandito na rebar cage. At dito mismo sa pinipwestuhan natin, magkakaroon na interchange, tatawagin New Santa Mesa Interchange. Ayan yung bandang gitna, so wala pang naka-install, no? At nandito na tayo sa tawid. Ayan, na-installan na ng rebar cage. At dito tayo. Yan. Dito na tayo mga kasikap sa kabahan ng Ramon Magsaysay Boulevard. Ito po yung eastbound. Yan po yung footbridge. Ito yung Center Island, LRT2. At yan yung mga steel box girders.
Bababa tayo at kukunan natin dito sa likurang bahagi ko. Balikunin ko lang yung susi ko, baka pagbalik ko di na ako makauwi pag wala yung susi. Ayan, nandito tayo sa kabaan ng eastbound. Yan po sa may bandang gitna dadaan ng LRT2. Yan po sa may bandang gitna, wala pang nakatirik na rebar cage. Ayan. Ayan po yung sasalo doon sa west, sa dulong viaduct ng NLEX sa SLEX. At ito dito sa kabila, meron na siyang rebar cage na naka-install. Lapitan lang natin konti. Laking round concrete form mga kasikap ito. Solid pala na bakal yan. Yan yung mga bolt nya. Yan. Pag dinidismantle to, dinadisassemble, pinagtatanggal lang yung mga bolt na yan. So dyan sa kabila mayroon ng gear na nakatirik. Dalawa na yan hanggang dun sa kasunod nya. At ito na nga, mayroon na nga siyang rebar cage dyan na naka-install. So ito yung rebar cage na nakalagay dito, no. Nung nag-vlog ako nung nakaraan, chine-check nila at tinanong ko yung isang worker kung ngayon sila mag-install. Ayun na nga, naka-install na, no. At dun sa kabila, wala pa, inaantay pa. Sabayan natin yan, at i-cover natin yan, i-vlog natin yan. So hindi tayo makakapasok doon, patungo na yan sa PUP Santa Mesa kung saan nag-e-end ang dulo ng NLEX sa SLEX CRBC. Doon sa may Maui Oasis kung saan sila magpo-connect ng Skyway naman, no? Section 2A. Madami nalilito. Hanggang doon sa may Skyway daw yung connector. Pero di nila alam na hanggang doon lang yung sa may Maui Oasis, yung dulo ng NLEX sa SLEX Section 2 mula Espanya Boulevard. So ayan mga kasikap, natapos na po yung vlog natin ngayong hapon. Magpapaalam na po si Kasikap. Dito na po nagtatapos tong video na to. Kaya kung nagustuhan nyo po yung vlog natin ngayong hapon, yan, pakilike na lang po. At sa mga kasikap po natin na bago lang sa aking YouTube channel at willing po kayo na sumuporta sa akin, malaking tulong na po ang pag-subscribe at pag-click ng notification bell icon para lagi po tayong updated na. Maraming salamat po mga kasikap. Lagi po tayong mag-iingat. God bless po sa ating lahat. You're my angel, angel baby.